Sa isang tahimik na compound kung saan magkakilalang lahat, doon nagsimula ang kwento ng dalawang taong hindi inakalang ang simpleng pagiging magkapitbahay ay mauuwi sa habang buhay na relasyon. Taong 2011, buwan ng Abril, nagbakasyon si Christine sa Maynila. Mayroong pinsan si Christine at nagkaroon ito ng tinatawag na puppy love. At dahil dito, nakita at nalaman ni Christine na may kuya pa pala ang nobyo ng kanyang pinsan at binansagan pa nga itong Piolo Pascual ng kanilang compound dahil sa maputi at makinis nitong balat at medyo may pagkakahawig kay Piolo. Doon nagsimula ang kanyang paghanga sa lalaki. Araw-araw silang nagkakasalubong sa kalsada, sa tindahan, sa umaga at sa dapit hapon. Para kay Rafael, ang babae isa lamang masayahing kapitbahay. Mahaba ang biyas, bata lang, payat, mahiyain at palangiti. Ngunit para kay Christine, unti-unting nabuo ang isang munting paghanga. Dahil rin sa pinsan ni Christine, nakuha niya ang cellphone number ni Rafael. At doon sila unang nagkausap, ngunit nangyari lamang ito nung makabalik na sa probinsya si Christine. Bihira pa silang nagkaka-text noon dahil sa hindi pa interesado ng lalaki dahil may nobya ito at marami rin nakaka-text na ibang babae. Ang tawag niya dito ay pastime lang. Sa madaling salita, may pagka-playboy si Rafael kaya walang tumatagal na babae sa kanya. Halos wala pa itong naipapakilalang babae sa mga magulang niya. Ngunit isang araw, sa dami ng text messages ni Christine kay Rafael ay sa wakas nakatanggap siya ng text message din sa lalaki. Iyo po, yan ang unang message na natanggap niya kay Rafael. Judgment pa ang lahat nung mga panahong iyon. Ngunit nasaktuhan naman na walang load ang kanyang cellphone dahilan kaya hindi ito agad-agad nakareply sa lalaki kaya naman dali-dali itong pumunta sa tindahan para magpa-load at tumambay muna sa kalsada dahil wala ngang signal sa bahay nila. Nung nakapagpa-load na siya ay nag-message agad ito kay Rafael at ang sabi niya, "Kumusta na?" Nagtatakip silim na at nag-antay siya ng matagal sa kalsada ngunit kahit isang reply ay wala na siyang natanggap mula kay Rafael. Agad naman itong nalungkot sa akalang makaka-text niya ng matagal ang lalaki. Kaya umuwi na lamang siya sa bahay nila bago pa maabutan ng gabi. Habang lumilipas ang araw at panahon, napansin ni Rafael ang pagiging espesyal ni Christine. Lalo pa at nalaman nito na may gusto sa kanya ang babae. Hindi niya maipaliwanag kung kailan o paano. Ngunit isang araw, ay napagtanto niyang may nararamdaman na rin siya. Gayunman, kasabay ng damdaming iyon ay ang takot at konsensya. Alam niyang mas bata pa ang babae. May mga pangarap pang hinuhubog. May mga panahong dapat munang danasin. Ayaw niyang masira ang inosenteng mundo nito. At higit sa lahat, ayaw niyang mapagkamalan o maparatangan ng maling intensyon. Kaya pinili niyang lumayo sa panliligaw, pigilan ang damdamin, at manatili sa tamang hangganan. Masakit para sa lalaki ang maghintay at manahimik, ngunit mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan, dangal at kinabukasan ng babae. At para naman kay Christine, hininto niya na rin ang pagte-text kay Rafael. Tinuon niya na lang ang kanyang sarili at oras sa pag-aaral. 15 taong gulang na noon si Christine nang bumalik siya sa Maynila at si Rafael naman ay 20 anyos na. Nalaman ni Rafael na nakabalik na ang babae sa compound nila at labis ang pagkatuwa nito sa puso. Ngunit alam niya ang mga limitasyon, ang maaaring sabihin ng mundo at ang bigat ng desisyong kanyang haharapin. Maraming gabi ang ginugugol niya sa pag-iisip. Tama ba ito? Makakabuti ba ito sa kanya? O mas makakasama? Ngunit dumating ang puntong pinili niya maging tapat. Hindi lamang sa damdamin, kundi sa pananagutan. Hindi niya minadali si Christine. Hindi niya inabusong tiwala at hindi niya hinayaang ang pagmamahal ay maging dahilan ng kapahamakan. Sa halip, pinili niya maging gabay, maging sandigan, at igalang ang mga hangganang dapat igalang. Pagkalipas ng ilang araw na pananatili ni Christine sa Maynila ay nagkaroon naman ng lakas ng loob si Rafael ulit na sabihin na maging sila na nga. Walang nangyaring ligawan sa kanilang dalawa dahil parehas naman nilang mahal ang isa't isa. Ngunit ang kanilang pagiging sila ay hindi basta relasyon. Ito ay isang pangakong may kasamang pag-iingat, isang pagmamahal na hindi nagmamadali. Ang lalaki ay nanindigan na hintayin ang tamang panahon.
Naunahin ang paghubog ng pangarap ni Christine, ang kanyang pag-aaral, at ang kanyang paglaki bilang isang ganap na tao. Hindi naging madali ang mga taon na sumunod. Maraming humusga, maraming nagtanong, at maraming pagsubok ang dumaan. Ngunit sa bawat hakbang, pinatunayan nila na ang kanilang relasyon ay hindi bunga ng kapritsyo, kundi ng pananagutan at paninindigan. Si Christine ang kauna-unahang babae na pinakilala at iniharap ni Rafael sa kanyang pamilya. May halong kaba sapagkat ito ay bata pa pero bukal sa loob na tinanggap ito ng maayos ng mga magulang ni Rafael. Dumating ang araw na magkakalayo na naman si Christine at si Rafael. Hinatid ito ni Rafael sa bus terminal at silang dalawa ay nag-iyakan. Niyakap ito ni Rafael ng mahigpit kasabay ang pangakong lagi niyang iintindihin si Christine at maghihintay ito sa muli niyang pagbalik. Habang si Christine ay patuloy pang nag-aaral, pinili ni Rafael na manatili, hindi bilang humihila pababa, kundi bilang tumutulong umangat. Alam niyang ang edukasyon ng babae ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng kanyang kinabukasan. Kaya't ginawa niya ang lahat upang hindi ito maging hadlang sa kanilang pagmamahalan. May mga panahong kapos si Christine, mga araw na nag-aalala siya kung saan kukuha ng pambaon o kung papaano matatapos ang mga proyekto sa eskwelahan. Lalo na't nasa probinsya siya at limitado ang mga gamit dahil kahit ang kanyang mama ay hirap na hirap din sa kanilang sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, tahimik na umaksyon si Rafael. Walang yabang, walang kapalit na hinihingi. Minsan, magpapadala siya ng kaunting pera, sapat lamang para sa baon, pamasahe, o simpleng pangangailangan sa paaralan ni Christine. Para kay Rafael, maliit na bagay lamang iyon. Pero para kay Christine, napakalaking tulong at patunay na hindi siya nag-iisa. Isang araw ay nalaman ni Rafael kung gaano kahirap para kay Christine ang paggawa ng mga project. Hiram-hiram na mga gamit, paulit-ulit na pagpunta sa computer shop, at minsan ay puyat dahil sa kakulangan ng oras at resources. Kaya't sa abot ng kanyang makakaya, nag-ipon siya at bumili ng second-hand na laptop. Hindi ito bago, hindi ito mamahalin, ngunit puno ito ng pagmamahal at sakripisyo. Nang ibigay niya ito kay Christine, hindi niya ito iniharap bilang regalo lamang, kundi bilang kasangkapan para sa pangarap. Para hindi ka na mahirapan, mahal. Yun lang ang nasabi niya. Ngunit sa puso ng babae, alam niyang ang laptop na iyon ay higit pa sa gamit. Ito ay simbolo ng lalaking naniniwala sa kanya kahit bago pa man siya maniwala sa sarili. Sa bawat tulong ni Rafael, mas lalo pang natuto si Christine na magsikap. Hindi siya umasa, bagkus ginamit niya ang mga biyayang iyon bilang lakas upang magpatuloy. Pinangarap niyang balang araw, siya naman ang magiging sapat, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin kay Rafael na walang sawang umalalay sa kanya. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Christine, ang kanyang debut, isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Sa probinsya, abalang lahat sa paghahanda, may mga lobo, dekorasyon at mga ngiting puno ng saya. Ngunit sa kabila ng kasiyahang iyon, may isang puwang sa puso ni Christine, isang puwang na siya lamang ang nakakalam kung gaano kasakit. Ang lalaking pinakamahalaga sa kanya ay wala roon, hindi dahil ayaw, kundi dahil kailangan. Nasa Maynila si Rafael, abala sa trabaho, kumakayod upang makapag-ipon at makasuporta. Hindi lamang sa kanilang kasalukuyan, kundi sa hinaharap na sabay nilang binubuo. Pinili niyang magtiis sa malayo kapalit ang responsibilidad at pangarap na balang araw ay makabawi. Sa halip na yakap at presensya, suporta lamang ang kanyang naibigay. Nagpadala siya ng pera kay Christine, pambili ng cake para sa debut ng babae. Walang engrandeng mensahe, walang mahabang paliwanag, ngunit sa likod ng simpleng padalang iyon ay ang isang pusong gustong-gustong naroroon. Gustong makita ang ngiti ni Christine na kanyang minamahal. At gustong hawakan ang kamay nito sa gabing espesyal sana para sa kanila. Nang dumating ang cake, napangiti si Christine. Ngunit kasabay nito ang biglang pagbigat ng dibdib. Habang hinihipa ni Christine ang kanyang kandila, habang pumapalakpak ang mga tao sa paligid, lihim na tumutulong luha ni Christine sa kanyang puso. Masaya siya, oo, pero malungkot din. Dahil ang isang taong pinakagusto niyang makasama sa araw na iyon ay wala.
Sa gabing iyon, matapos ang kasiyahan, tahimik niyang kinausap sa telepono si Rafael. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nanumbat, ngunit naramdaman ni Rafael ang lungkot sa bawat salita ni Christine. Ang lungkot na pilit itinatago, ang pananabik na hindi nasagot ng pisikal na presensya. Masakit para kay Rafael ang marinig iyon. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang sakripisyong kapalit ng responsibilidad. Doon niya naunawaan na kahit gaano kahalaga ang suporta, may mga sandaling presensya ang mas hinahanap ng puso. Ngunit sa halip na masira, mas tumibay ang kanilang relasyon. Natutunan ni Christine na hindi lahat ng pagmamahal ay nasusukat sa pagdating. Minsan, ito ay nasusukat sa pananatili kahit malayo. At natutunan naman ni Rafael na balang araw, sisikapin niyang hindi na muling mawala sa mahalagang sandali ng babaeng mahal niya. Ang debut na iyon ay puno ng saya at lungkot, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-unawa. Isa iyong paalala na ang kanilang pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo, sinusubok at patuloy na pinipiling ipaglaban. At sa bawat kandilang hinipan ni Christine noong gabing iyon, may isang lihim na hiling na balang araw sa lahat ng mahalagang okasyon ng buhay, magkasama na sila. Walang distansya, walang pangungulila, tanging pagmamahal na lamang. Dumaan ang mga taon na puno ng pagsubok, pangungulila at walang sawang pag-unawa. Tahimik na lumipas ang mga araw ng pag-aaral ni Christine. Mga gabing puyat, mga panahong halos gusto na niyang sumuko. Ngunit sa bawat panghihina, nariyan si Rafael sa tawag, sa mensahe at sa paniniwalang kaya mo yan. Hanggang sa dumating ang araw na matagal nilang pinapangarap. Nakapagtapos ng pag-aaral si Christine. Sa araw ng kanyang pagtatapos, suot niya ang toga at hawak ang diploma. Isang tagumpay na hindi lamang kanya kundi kanila. Sa bawat hakbang niya papunta sa entablado, dala niya ang lahat ng alaala. Ang mga panahong kapos siya sa baon, ang second hand na laptop na naging katuwang niya sa bawat proyekto. Ang lalaking kahit malayo ay hindi kailanman bumitaw. Hindi man palaging magkasama, palagi namang magkatuwang. Makalipas ang ilang panahon, naging isang ganap na guro si Christine. Isang pangarap na dati tila napakalayo, ngunit ngayon ay hawak na niya. Sa unang araw niya sa silid-aralan, habang nakatayo siya sa harap ng mga estudyante, naisip niya ang kanyang pinagdaanan. Ang lalaking naging tahimik na bahagi ng bawat tagumpay. Patuloy ang kanilang relasyon. Mas tumibay, mas naging malinaw at mas naging handa. Hindi na sila ang dating magkapit-bahay lamang o ang batang babaeng may crush at ang lalaking puno ng takot. Sila ngayon ay dalawang taong hinubog ng panahon, parehong may pangarap, parehong may pinaghuhugutan ng lakas. Para sa lalaki, walang masihigit pang saya kaysa makita ang babaeng minahal niya na nakatayo sa sariling mga paa. At ngayon, habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, madalas nilang balikan ang mga panahong iyon. Ang mga simpleng tulong, ang tahimik na sakripisyo, at ang pagmamahal na hindi nag-iingay ngunit nagtagal. Dahil ang pag-ibig na totoo ay hindi lamang nasusukat sa matamis na salita, kundi sa mga gawang handang magsakripisyo para sa pangarap ng minamahal.